makakausap natin una sa isa sa mga trio tagapayo, Dr. Love. Salamat po, Mama Carla. Magandang umaga sa inyo. Alam niyo mga kapatid, ino-obserbahan ko si Vanessa, yung mga attack sa kanya ni Jenny, sa isang normal na taong katulad natin, tatayo na yan, magde-defensa yan. Napunan niyo, hindi niya kayang defensahan yung sarili niya. At itinatanong ko kay doktora, dahil siya ang psychologist, sa tingin mo ba may kulang kay Jenny? Kasi ang tingin ko sa kanya, intellectually challenged. In other words, sa salitang Tagalog, tatanga-tanga. May konting katangahan si Vanessa. Yun ang tingin ko. Kaya miski anong accusation sa kanya, naawa ko. Hindi makadefensa, makaganoon lang siya. Kung di tanongin ni Mama Carla at hindi bigyan ng pagkakataon, hindi pa siya magsasalita. Something is terribly wrong with her. Pero tinitingnan ko rin ang mga pagtitiis ni Vanessa sa inyong pamilya. Kay Jenny, si Jenny, naunawaan ko, kapatid ka ni Jenny, ipagtatanggol ka niyan. Di ba? Totoo yun. Alam mo, kung ayaw mo na sa babae, palayasin mo. Kasal ba kayo? Sa makatwid, ilang taon kayo nagsasama? 5 years. 5 years kayo nagsasama. 5 taon mo siyang ginawang katulong, tagalaba, taga-plancha, tagalinis ng bahay. Ngayon, sinasaktan mo. Kung hindi mo na mahal, palayasin mo na. Pawalan mo siya. Kasi hindi alam nito ang kilos na dapat niyang gawin para sa kanyang sarili. Kulang Hilaw. Jenny, hilaw ito. Hinahangaan kita doon sa iyong pagmamahal sa mga bata, pero hindi ko pa rin ma-justify kung bakit kailangan gulpihin o saktan o maging physical sa kanya. Vanessa, ikaw ay may ibang kinaumalingan lalaki, hindi ka naman kasal sa kanya. Sir. Patunayan mo, bumukod ka na at sumama ka doon sa lalaki kung gusto mo. Maraming salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love. Ngayon naman ay pakinggan natin si Attorney Lorna Kapunan. Maraming salamat, Mama Carl. Alam mo, plot twist na ito, no? Kasi nakikita natin, ito yung classic na looks can deceive. Kasi sa unang kwentuhan natin, parang napaka-inosente, napaka-helpless. Yung typical battered woman syndrome ang isang Vanessa. Pero nung inamin niya na buti naman, nagkaroon ka ng tapang na aminin na meron kang kasamang iba. Okay? Regardless, violence, ang tawag dyan, domestic violence, is never ever justified. Pero naintindihan ko si Jenny, ang relationship niya kay Jose, kasi sa pamilya ko rin kapatid miski na sa relationship na hindi kasal, same-sex relationship, in relationship, pag ikaw ay nag-decide na magkarelasyon, kailangan ganun din, miski hindi kasal, ganun din yung obligasyon mo. Ang commitment mo, yung duty natin na magrespeto sa isa't isa, yung duty natin na sinasabing fidelity, loyalty, hindi na nga, kasi ang sacrament ng marriage, sacramental yan. Pero hindi naman ibig sabihin pag hindi ka kasal sa simbahan o hindi ka kasal, mawawalan na ng mutual respect, mutual love, faithfulness, etc. Vanessa, siguro ang hinanap mo nung 4 years ago, nung 22 or 23-year-old ka, ang hinanap mo ay security, stability, taong susuporta sa iyo o mag-aalaga ng mga anak mo, dalawa, at nakita mo yan kay Jose. So, yung 4 years na yan or 5 years na yan, magpasalamat ka. Pakita mo kay Jose na na-appreciate mo na inalagaan niya ang mga anak mo. And lastly, kung meron ka lang kinakasama, may asawa ba yung
bago mong boyfriend or Wala po. sa kanya ka na sumama? Ngayon, kung ayaw kang tanggapin, pwede ka naman maging solo parent. Punta ka na lang dyan kasi sa Solo Parent Act, pwede ka namang suportahan ng batas natin. 1,000 pesos a month, kuha ka lang ng ID sa barangay, sa DSW, may barangay certification na doon ka nakatira, pakita mo sa DSW, solo parent ka, para hindi ka umasa sa iba. Pero in the end, para fair naman kayo sa isa't isa, Jose, let go ka na, move on ka na. Ikaw, Vanessa, let go ka na rin, move on ka na. Baka sa huli, magiging mas mabuting kaibigan kayong dalawa. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Ngayon naman, balikan natin si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carls. Okay, una-una, kung napapansin niyo dito, yung characteristic na pinakita at behavior na pinakita dito ni Vanessa, no? Parang 16 years old. Di ba? Naghahanap siya ng boyfriend, tapos naghahanap lang parang mag-aalaga dun sa kanyang mga anak. Una-una, Vanessa, ha, yung tinatawag, yung ginagawa ng anak mo, yung ang tawag doon, copopragya. Ang copopragya kasi isang uri ng behavior na kumakain ng mga ganong klase. Na una, pwedeng mangyari yon dahil kasi hindi mo tinoilet train yung anak mo. Pangalawa, walang bonding na nangyari. Kasi pwedeng face lang yon eh. Pero kung ito ay talagang sabihin na natin ay isa sa nagiging problema, maaring may kaakibat ito na hindi lang ito isang developmental disorder or kaya magiging sabihin na natin neurodevelopmental disorder. At alam mo, pag mayroong ganong simptomas ang ating anak, kinakailangan talaga ng matinding atensyon. Hindi natin kinakailangan maghanap ng katulad dito ni Mang Jose para lang may mag-alaga sa ating mga anak. Ha? Kasi una, pag nagluwal ka na isang bata, hindi ka lang isang ina, nanay ka. Nanay ka na meron kang obligasyon at meron kang responsibilidad. So, sana intindihin mong maigi. Kung sakasakali, kung nandito kayo sa Manila, gusto mong pa-assess, pumunta ka sa amin. Ayan, ang dami kong mga psychologist na interns yan. Kaya namin i-assess yan. Matutulungan ka namin dyan. Maraming salamat, Dr. Camille Garcia.